Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento, kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot, kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Sa South China, mayroong isang daan ang bundok na may habang 100 kilometers na tinatawag na Macleo's Trail. Sa unang tingin, tila isa lamang itong normal at magandang trail para sa mga hiker. Maraming istorya at mga karanasan dito na balot at tunay na nakakapanindig balahibo. At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga kwentong iyon. Tungkol ito sa isang lalaki na nag-iisang nag-hike sa Macleo's Trail, kung saan nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya o ni naman kayang ipaliwanag. Noong umaga ng June 18, 2016, ang 45 taong gulang na hiker na si Jiang Shanpeng ay nakatayo sa bukana ng sikat na Macleod Wilderness Trail sa South China. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang backpack. Itinutok ito sa landas at kumuha ng mga litrato. Napakaganda ng trail na ito, kaya naman kinunan niya ito ng larawan. Ngunit kilala rin ito sa pagiging isang pinakadelikadong trail. Matatagpuan ito sa isang lugar na tinatawag na Saikong Peninsula at ang haba nito ay humigit kumulang 100 kilometers o 62 miles. Dumaan ito sa mga kagubatan, bundok at mga sapa. Bukod dito, ang panahon sa trail na ito ay sadyang hindi maganda ang reputasyon dahil sa biglaang pagdating ng mga bagyong nagdadala ng matinding pinsala. Subalit, kampante si Jiang sa gagawin niyang pag-akyat dahil siya mismo ay isang bihasang hiker. Bagamat hindi pa niya nasusubukan ang partikular na trail na ito, nakapag-hike na siya sa mga katulad nito at tila maganda naman ang panahon noon. Subalit, bago pa man makahakbang si Jiang sa trail, biglang nagkulay madilim na berde ang langit at kumulog ng napakalakas. Ibig sabihin, sa isang iglap lang, mayroon ng dambuhalang bagyo sa kanyang itaas. Hindi makapaniwala si Jiang. Nakatayo lang siya doon habang pinagmamasdan ang pagdating ng hindi kapani-paniwalang bagyo at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sa madaling salita, hindi siya handa para sa isang bagyo dahil ang inaasahan niya ay maganda ang panahon. Pero habang tinitimbang niya kung dapat na ba siyang bumalik na lang sa bahay dahil masyado nang delikado, bigla ring kuminang ang langit gaya ng bilis ng pagsimula nito. Biglang maging maganda at maliwanag ang paligid at nawala ang bagyo. Noong una, hindi lubos na kumbinsido si Jiang na ang bagyo ay parang mahiwagang naglaho na lang. Kaya naman, sa loob ng ilang minuto, nananatili lang siyang nakatayo at doon naghihintay baka sakaling bumalik ito. Ngunit hindi na bumalik ang bagyo. Nananatiling maganda at maliwanag ang langit. Kaya sa huli, ipinost ni Jiang ang larawang kinuha niya sa trail at nilagyan ito ng caption na ang diwa ay napapakaiba ng panahon dito. Pero itutuloy ko ang aking pag-akyat. Pagkatapos i-post ang larawan, itinago na niya ang kanyang telepono at nagsimulang maglakad sa Macleod Trail. Nung una, habang papasok si Jiang sa kagubatan, mabilis ang kanyang naging pag-usad. Mainit ang panahon pero hindi naman sobrang nakakapaso, medyo magaan lang ang kanyang dala at sadyang napakaganda ng mga tanawin. Sa tuwing mararating niya ang matataas na bahagi ng trail, natatanaw niya ang mga alon sa dagat ng South China Sea at sadyang napakalinis at presko ng hangin. Sa madaling salita, isa itong napakatahimik at napakagandang lugar. Malayo ito sa nakasanayan niya sa syudad na maingay at siksikan sa mga tao. Kaya naman, nagpatuloy lang si Jiang sa kanyang paglalakad at humihinto paminsan-minsan para kumuha pa ng mga litrato. Ngunit matapos ang halos isang oras ng pag-akyat habang maayos pa ang lahat, narating ni Jiang ang isang medyong matarik na bahagi ng trail. Sinimulan niya itong akyatin. May mga nadadaanan na siyang mga paakyat na bahagi kanina at wala naman siyang naging problema. Pero habang pilit niyang binabagtas ang partikular na tarik na ito, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Sa katunayan, pakiramdam niya ay biglang uminit ang hangin sa kanyang paligid na tila may isang taong unti-unting itinataas ang temperatura sa paligid niya.
Kaya naman, huminto si Jiang habang paakyat sa tarik na iyon upang huminga ng malalim. Ngunit habang ginagawa niya iyon, lalo pang tumindi ang init. Nagsimula na siyang mahilo at maguluhan. At nang malapit na siya sa tuktok ng burol, tila hindi na niya kayang humakbang pa. Nagsimulang uminog ang mundo sa kanyang paningin. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Ang sumunod na namalaya ni Jiang ay ang pakiramdam ng damo na nakadikit sa kanyang pisngi. Nakahiga siya sa trail. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumupo sandali. Litong-lito siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nawala ng malay. Inakala niya na ilang minuto lamang ang lumipas. Ngunit habang unti-unti niyang binabawi ang kanyang lakas at katinuan, ang unang bagay na napansin niya ay ang langit na ngayoy ganap ng madilim. Nung mawalan siya ng malay, tirik na tirik pa ang sikat ng araw kaya sadyang hindi siya makapaniwala sa nakikitang dilim. Pinagtatalunan ng kanyang isip ang posibilidad na nakandusay lang siya sa lugar na iyon ng napakahabang oras at dahil tila imposible itong mangyari. Sa halip na tanggapin ang katotohanan, pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na baka tinatakpan lamang ng makapal na ulap ang langit dahil sa isang dumarating na bagyo at hindi pa talaga lumubog ang araw. Ngunit nang abutin niya ang kanyang bag at ilabas ang kanyang telepono, nakita niya ang oras, 8:00 na ng gabi. Noon niya napagtanto na walang bagyo, talagang gabi na. Lumalabas na nawalan siya ng malay sa trail na iyon sa loob ng halos 12 oras. Habang nakatitig si Jiang sa kanyang telepono ng may hindi kapanipaniwalang gulat, bigla itong tumunog at ang kanyang asawa ang tumatawag. Iniisip ni Jiang na dapat nasa bahay na siya sa mga panahon na iyon. Siguradong nag-aalala na ang kanyang asawa sa kanya, kaya naman mabilis niyang inayos ang kanyang sarili kahit na hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari. Pinilit ni Jiang na pakalmahin ang sarili at kahit hindi pa rin niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, sinagot niya ang tawag at nagpanggap na masaya upang iparamdam na wala siyang anumang kinakaharap na panganib. Sinabi niya na nahuli lamang siya ng konti at uuwi na rin agad, kaya naman naging panatag ang kanyang asawa. Matapos ibaba ang tawag, ibinalik ni Jiang ang telepono sa kanyang backpack at inilabas ang kanyang flashlight. Tumayo siya at sinuri ang sarili kung mayroon ba siyang mga galos, sugat o pasa dahil wala siyang ideya kung ano ang lagay ng kanyang katawan matapos mawala ng malay. Pagamat litong-lito pa rin at hindi maunawaan ang sitwasyon, nakita niyang maayos naman ang kanyang pisikal na pangangatawan. Sa puntong iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan na niyang bumalik, makarating sa kanyang sasakyan at makauwi sa lalong madaling panahon. Isinukbit niya ang kanyang backpack at gamit ang kanyang mga flashlight na nagsilbing tanglaw sa dilim. Madali siyang naglakad at pabalik sa trail patungo sa direksyon ng kanyang sasakyan. Habang naglalakad si Jiang, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Ngunit pilit niyang pinapanatag ang sarili na anuman ang nangyari, makakauwi rin siya agad at magiging maayos ang lahat. Subalit, hindi pa siya nakakalayo sa pagbalik patungo sa kanyang sasakyan nang magsimula siyang makaramdam ng isang napakasamang kutob. Isang pakiramdam na tila may mali sa paligid. Sa gitna ng pakiramdam na ito, bigla niyang napansin na ang kagubatan na dati ay punong-puno ng buhay at ingay ay naging ganap na tahimik. Wala siyang marinig ng mga insekto o hayop at maging ang kalapit na sapa ay wala ring tunog. Para siyang nasa loob ng isang malaking bakante at hele-hilehong espasyo. Sa tindi ng pagkailang, huminto siya para makinig at tila pa ang buong mundo ay nakamute. Dahil sa takot na nagsisimulang bumalot sa kanya, sinimulang itinuon ni Jiang ang kanyang flashlight sa buong paligid kahit hindi niya sigurado kung ano ang kanyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng paghahanap na ito, may isa pa siyang bagay na napagtanto. Bigla niyang napansin na ang lugar kung saan siya ay hindi na pamilyar sa kanya. Sa tansya niya, ilang hakbang pa lamang ang nailakad niya mula sa pwesto kung saan siya natumba at nawala ng malay, ngunit sa kanyang pagtingin sa paligid tila na sa ibang bahagi na siya ng kagubatan. Tiningnan niya ang pwesto kung saan siya bumagsak at kahit ang mga damo sa bahaging iyon ay tila hindi man lang nagalaw. Walang bakas sa lupa na nagpapatunay na doon siya nakahiga sa loob ng 12 oras. Para bang nailipat siya sa ibang lugar nang hindi niya namamalayan. Nung kausap pa ni Jiang ang kanyang asawa sa telepono, naging maingat siya na huwag itong takutin sa kabila ng lumalakas na kaba sa kanyang dibdib.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Hindi na talaga niya maunawaan ang mga nangyayari at alam niyang kailangan na niya ng tulong. Mabilis niyang kinapa ang loob ng kanyang backpack upang kunin ang kanyang telepono at hihingi ng tulong. Ngunit laking gulat niya nang malamang wala na itong laman. Nawala ang kanyang telepono, ang kanyang mga gamit, at ang buong bag ay literal na walang laman. Kayong ilang minuto lang ang nakalipas ay punong-puno pa ito. Imposibleng basta-basta na lamang nawala ang mga gamit na iyon. Naroon ang mga ito kanina at ngayon ay biglang naglaho. Dahil dito, desperadong hinalughog ni Jiang ang lupa gamit ang kanyang flashlight at bumalik sa direksyon sa tingin niya ay nandoon siya natumba. Kahit pa hindi na pamilyar ang itsura ng lugar, hinahanap niya sa bawat sulok ang kanyang mga gamit sa pag-asang baka nahulog lang ang mga ito, ngunit wala siyang mahanap. Sa tindi ng takot ng kanyang nararamdaman, tuluyan nang nawala ang kanyang pagtitimpi at nagsimula siyang sumisigaw na napakalakas upang humingi ng saklolo. Ngunit wala siyang narinig na anumang sagot kundi ang nakakabinging katahimikan. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, muling bumigat ang pakiramdam ng kanyang ulo. Napaluhod siya sa lupa, napasubsob ang kanyang mukha sa dumihan at dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Nang magising si Jiang, maliwanag na ang paligid at tila himalang nakabalik siya sa orihinal na pwesto kung saan siya unang natumba sa matarik na bahagi ng trail. Ang una niyang ginawa sa sandaling magbalik ang kanyang malay ay ang kapain ang kanyang mga bag sa pag-asang muling lilitaw doon ang kanyang telepono at iba pang kagamitan. Ngunit bigo siya. Sa kanyang pagdukot sa loob, nananatili itong walang laman. Sa puntong iyon, hindi na mapuknat ang kanyang kaisipan sa pagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit tila wala ng lohika ang mga kaganapan. Sa kabilang banda, unti-unti na rin niyang natanto ang panganib ng kanyang sitwasyon. Dahil wala ang kanyang telepono, wala siyang anumang paraan upang humingi ng saklolo. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nakulong sa masukal na lugar na iyon. Habang pilit na nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang na dapat gawin, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang nakababahalang katotohanan. Lumipas na ang maraming oras mula nang huli niyang makausap ang kanyang asawa at siguradong kanina pang gabi inaasahan ng kanyang pamilya na nakauwi na siya. Dahil hindi pa siya nakauwi hanggang sa oras na iyon, sigurado siyang tumatawag na ng pulis ang kanyang asawa. Inisip niya na baka mayroon na ring pangkat na nagsasagawa ng paghahanap sa kanya sa loob ng kagubatan. Biglang nabuhay ng loob si Jiang sa pag-asang may sumasagip na sa kanya. Kaya sa kabila ng nararamdamang pagkalito at pagkahilo, agad niyang binuhat ang kanyang backpack at isinuot ito. At mabilis na naglakad pabalik sa trail patungo sa direksyon ng kanyang sasakyan. Habang naglalakad, paminsan-minsan sumisigaw si Jiang sa pag-asang may mga rescuer o iba pang hiker sa malapit na makakarinig sa kanya at makasaklolo sa kanyang kalagayan. Ngunit matapos ang mahigit isang oras na paglalakad, hindi pa rin niya narating ang kanyang sasakyan. Nananatiling balot ng nakakapangilabot na katahimikan ang kagubatan. Tila ba ang lahat ng bagay ay nawala ng tunog. Wala siyang makita o marinig na kahit sinong tao. Sadyang mag-isa lamang siya sa gitna ng kawalan. Dahil dito, nagsimulang nag-alinlangan si Jiang kung ang paglalakad ba palabas ang pinakamainam niyang gawin. Naisip niya na baka mas mabuting manatili na lamang sa isang lugar at maghintay na mahanap ang pangkat na nagsasagawa ng paghahanap kung mayroon man o kaya naman ay ng iba pang hiker na dadaan sa trail. Habang pinag-iisipan niya ang balak na ito, tumingin si Jiang sa unahan kung saan kumukorba ang daan at nakakita siya ng isang sapa. Gayunpaman, naroon ang sapa sa mismong harapan niya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila may natatanaw siyang anino ng isang tao sa kabilang panig ng sapa, sa likod ng mga puno. Biglang nakaramdam na matinding ginhawa si Jiang. Inakala niya na ito na ang taong tutulong at maglalabas sa kanya mula sa kagubatan. Kaya naman, nagsimulang maglakad si Jiang patungo sa taong ito. Habang papalapit, itinangkop niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang bibig at sumigaw ng tulong upang makakuha ng atensyon. Inaasahan ni Jiang na sa ginawa niyang iyon ay alinman sa dalawa ang mangyayari. Maaring marinig siya nito at lumingon o kaya naman ay hindi siya marinig at mananatili lamang itong nakatayo ng nakatalikod sa kanya. Ngunit walang nangyari sa dalawang iyon. Nang sumigaw si Jiang ng malakas, ang taong iyon ay bigla na lamang kumaripas ng takbo palayo sa kanya nang hindi man lang lumingon.
mabilis itong naglaho sa pagitan ng mga puno. Para kay Jiang, isa itong malaking krisis. Wala siyang ideya sa mga nangyayari at iyon ang unang taong nakita niya at kailangan niya ng tulong. Kaya naman dala ng instinct, mabilis siyang tumakbo upang habulin ito habang patuloy na sumisigaw upang ipaliwanag na wala siyang masamang intensyon. Sinisiguro niya sa taong iyon na hindi niya intensyong manakot at kailangan lang niya ng saklolo. Narating niya ang sapa at mabilis na tinakbo ang gilid nito. Natatanaw pa rin niya ang taong iyon na patuloy sa pagtakbo papasok sa kakahuyan. Habang si Jiang naman ay halos manghina na dahil sa tindi ng pagod, gutom at uhaw. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ngunit dahil sa buso ng adrenaline, unti-unti niyang nahabol ang taong ito. Sa kabila ng pagsuot-suot nila sa pagitan ng mga puno, sa wakas ay nagawa niyang mapaliit ang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos, bigla na lang huminto ang taong hinahabol niya. Nananatili itong nakatalikod at hindi lumingon kay Jiang. Tumigil lang ito ng kusa sa gitna ng kagubatan. Halos mabangga na ni Jiang ang nasabing tao dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Kaya naman, napahinto rin siya ng biglaan. Nananatili siyang nakatitig sa likuran ng misteryong tao na hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa rin humaharap sa kanya. Hinihingal na nakiusap si Jiang sa taong iyon na tulungan siya. Inakala ni Jiang na sa pagkakataong iyon ay alinman sa dalawa ang mangyayari. Maaring marinig siya nito at lumingon upang alamin ang kanyang kailangan o kaya naman hindi siya nito marinig at mananatili lamang itong nakatayo na nakatalikod sa kanya. Ngunit walang nangyari sa dalawang iyon. Halos hindi na makahinga si Jiang sa tindi ng pagod ngunit ang taong ito na kanina pa kumakaripas ng takbo ng napakabilis ay tila hindi man lang hinihingal. Nananatili itong nakatigil, tuwid ang tayo at nakatalikod pa rin sa kanya. Habang nakatitig si Jiang sa likuran nito, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding kilabot at kaba. Napagtanto niya na may kung anong mali sa sitwasyong ito. Hinabol niya ang taong ito para humingi ng tulong pero ngayong unti-unti na itong lumingon upang harapin siya, bigla niyang ninais na sana ay hindi na lamang ito humarap. May kung anong kakaiba at nakakatakot sa presensya nito. At sa huli, tuluyan ng humarap ang misteryosong tao at tinitigan si Jiang ng diretsyo. Sa sobrang sindak ni Jiang sa kanyang nakita, napatigil siya sa paghinga at nanigas sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig ng dila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasilayan. Hindi ito isang tao. Isa itong tila aninong figura na walang mukha at kasalukuyang itong nakatitig ng diretsyo sa kanya. Muling binalot ng matinding takot si Jiang na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Pigil ang kanyang hininga habang nakipagtitigan sa nilalang. Bigla, ang figurang ito ay agresibong humakbang patungo kay Jiang. Isa, dalawa, hanggang sa ilang pulgana na lamang ang layo nito sa kanya. Dahil sa abot langit na takot, ipinikit na lamang ni Jiang ang kanyang mga mata habang hinihintay ang kanyang kamatayan sa anumang sandali. Ngunit nang muli nang imulat ang kanyang mga mata, ang misteryosong figura ay bigla na lamang naglaho. Sa loob na humigit kumulang 5 minuto, nananatili lamang si Jiang na nakatayo roon habang nanginginig dahil sa tindi ng pagkabigla sa kanyang naranasan. Nakakatakot ang lahat ng nangyari ngunit ang pakikiharap na iyon sa aninong figura ay sadyang kalunos-lunos at wala siyang ideya kung paano iyon unawain. Gayunpaman, matapos ang ilang minuto, naisip niya sa kanyang sarili na ayaw na niyang manatili pa sa lugar na iyon para alamin ang nangyayari. Kailangan na niyang makaalis doon. Kaya naman, matapos ipunin ang lahat ng kanyang lakas ng loob, tumalikod sa wakas si Jiang upang simulan ang paglalakad pabalik sa direksyon ng sapa at paitaas muli patungo sa trail. Ngunit pagtalikod niya, wala na ang sapa. Sa halip na ang anyong tubig na dapat ay nasa harapan niya lang, bumulaga sa kanya ang tila walang katapusang hilera ng mga puno. Naglaho ang sapa na parang bula. Bukod pa rito, maliwanag pa ang paligid ng habulin ni Jiang ang aninong figura ngunit ngayon ay nilamon na siya ng ganap na kadiliman. Muli, tila nailipat na naman si Jiang sa isang bagong lokasyon at lumaktaw ang oras ng ilang oras nang hindi man lang niya nalalaman kung paano ito nangyari. Habang napagtanto niyang tila nagbago na naman ang espasyo at panahon sa kanyang paligid, naramdaman niyang muli ang bigat sa kanyang ulo. Nagsimulang umikot ang lahat sa kanyang paningin at hindi nagtagal ay bumagsak na naman siya sa lupa at naipikit ang kanyang mga mata. Nang muling magising si Jiang, biglang naging maliwanag na naman ang paligid. Ibig sabihin, muling lumipas ang mahabang panahon. Hindi lang siya nawala ng malay ng ilang minuto,
kundi ilang oras na naman ang lumipas. At sa pagkakataong ito, tila himala siyang nakahiga sa mismong tabi ng sapa na naglaho noong nakaraang gabi matapos magpakita ng aninong figura. Sa puntong ito, seryoso nang iniisip ni Jiang na baka nawawala na siya sa kanyang sariling katinoan. Kumbinsido siyang baka nababaliw na siya o kaya naman ay nagkaroon siya ng malalang pinsala sa ulo na nagdudulot ng mga guni-guni. Hindi na niya talaga alam ang totoo. Subalit sa kabila ng lahat, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang bumangon. Hanapin ang trail at piliting makabalik sa kanyang sasakyan upang makauwi. Iyon na lamang ang tanging magagawa niya. Kaya naman, muling tinahak ni Jiang ang daan pabalik sa trail at nagsimulang maglakad sa direksyon sa tingin niya ay patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit matapos ang mahabang oras ng paglalakad, tila wala pa ring pamilyar sa kanyang paningin. Para siyang naglalakad sa isang bagong trail na hindi pa niya kailanman napuntahan. Nananatiling balot na nakakapangilabot na katahimikan ang kagubatan. Sa tuwing susubok siyang sumigaw para humingi ng saklolo, wala siyang naririnig na anumang tugon. Sa huli, narating ni Jiang ang isang bahagi ng trail na pababa ang dalisidis. Nang tumingin siya sa ibaba, bumulaga sa kanya ang isang napakalawak na sementeryo. Pinag-aralan ni Jiang ang buong mapa ng lugar bago siya nagpunta rito at sigurado siyang walang sementeryo sa gitna ng Maclejo Park Trail. Alam niyang hindi dapat ito naroon, ngunit sa dami ng kanyang nararanasang hindi maipaliwanag, tila wala nang imposible sa lugar na iyon. Sa puntong ito, hindi na malaman ni Jiang kung ano pa ang totoo sa hindi. Habang nakatitig sa sementeryo, pilit niyang kinukupinsi ang sarili na isa lamang itong guni-guni at imposibleng itong naroon. Ngunit nang bumaba siya sa burol at pasukin ang sementeryo, hinawakan niya ang mga puntod at naramdaman niyang ang mga ito ay tunay at matitigas. Sa mga sandaling iyon, ang sementeryo nasa kanyang harapan ay totoong totoo. Nang suriin niya ang mga petsyang nakaukit sa mga lapida, napansin niyang ang sementeryo ay mahigit 200 taon na ang tanda. Habang pilit na inuunawa ni Jiang ang bagong impormasyong ito, tumingin siya sa malayo at nakakita siya, mga ilang daang metro mula sa kanyang kinalalagyan, ng isang grupo ng mga tao na nagkakatipon sa paligid ng isang libingan. Sa isang saglit, muling nabuhayan ang pakiramdam na matinding ginhawa si Jiang. Heto na, sa loob-loob ni Jiang, may mga tao rito. Siguro ay binibisita nila ang kanilang mga kamag-anak. Patutulungan nila ako. Ngunit bago pa man makatakbo si Jiang patungo sa kanila upang humingi ng saklolo, pinanood niya ang isa sa mga ito na dahan-dahang ipinaling ang katawan at lumingon sa kanyang direksyon. Sa isang saglit, muling binalot ng matinding sindak ang buong katawan ni Jiang dahil ang nilalang na iyon ay hindi pala tao. Isa itong aninong figura na walang mukha at madilim ang anyo, katulad ng nakaharap niya sa tabi ng sapa. Mayroon ding nakakapangilabot na pakikiramdam na ang bagay na ito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Sa tindi ng kilabot, agad na tumalikod si Jiang at kumaripas ng takbo palayo. Nang gabing iyon, natagpuan na naman ni Jiang ang kanyang sarili sa tabi ng maliit na sapa nang hindi niya maipaliwanag. Hindi man lang niya alam kung paano siya nakabalik doon. Ngunit sa puntong ito, hindi na siya nagtatanong pa dahil wala na siyang maintindihan sa lahat ng mga kaganapan. Habang nasa tabi siya ng sapa, muling dumapo sa kanya ang pamilyar na bigat sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, bumagsak na naman siya sa lupa at muling napikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, habang siya ay natutulog o nawala ng malay, pumasok siya sa isang tila panaginip kung saan nararamdaman niyang may mga bulong sa kanyang paligid. May isang tao o isang bagay na pilit na nakipag-ugnayan sa kanya. Noong una, hindi niya mawari kung ano ito, hanggang sa napagtanto niya na tila ang mismong daigdig ang nangungusap sa kanya. Para bang ang mga bato at ang kalapit na sapa ay literal na nagsasalita sa kanya, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng kamanatagan dito. Kahit na muli ay wala siyang ideya kung paano uunawain ang mga nangyaring ito. Nang muling magising si Jiang, maliwanag na ang paligid at bigla nang napagtanto na muling nabuhay ang kagubatan. May mga tunog na nagmumula sa kung saan-saan, mga hayop, insekto at ang lagaslas ng tubig. Tila bumalik na sa normal ang lahat. Bukod dito, naramdaman din ni Jiang ang isang kakaibang linaw ng pag-iisip na hindi niya naranasan nitong mga nakaraang araw. Parang ang lahat ay bumalik na sa dati niyang kinalalagyan. Dahil dito, tumayo si Jiang at nakarinig siya ng agos ng tubig sa malapit.
Sinundan niya ito hanggang sa makakita siya ng isang sapa at nagpasya siyang susundin na lamang ang daloy nito palabas ng Macleod Trail. Sa tingin niya, ito na ang paraan para makaalis siya roon. Ngunit matapos ang maraming oras ng paglalakad sa gilid ng sapa, hindi pa rin niya mahanap ang daan palabas. Ang araw ay nasa tapat na ng kanyang ulo at matindi ang sikat nito sa kanya. Pagod na siya at sobrang init ng pakiramdam. Kaya naman, unti-unti na ring bumabagal ang kanyang pagkilos. Unti-unti nang naglalaho ang kanyang pag-asa at nang tumingin siya sa unahan, nakakita siya ng isang bagay na tuluyang nagpadurog sa anumang natitira niyang lakas ng loob. Dahil sa mismong harapan niya, may tatlo na namang aninong figura na nakatilikod sa kanya. Tila ba sadyang hinaharangan ng mga ito ang kanyang daan patungo sa kalayaan. Habang naninigas ang katawan ni Jiang at naghahandang tumalikod upang tumakbong muli pabalik sa trail na pilit niyang tinatakasan, biglang lumingon ang isa sa mga figurang ito at tumingin ng diretso sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat dahil agad na napagtanto ni Jiang na hindi ito isang anino, isa itong tunay na tao. Mayroon itong mukha at sumisigaw ito sa kanya kung kailangan ba niya ng tulong. Sa sobrang ginhawa at tuwa, hindi na nagawang makasagot ni Jiang. Basta na lamang siyang napaluhod at napahagulhol sa galak. Sa wakas, siya ay ligtas na. Lumalabas na ang asawa ni Jiang ay tumawag na sa pulisya noong unang gabi pa lamang na hindi siya nakauwi. Kaya naman, sa loob ng ilang araw na pananatili ni Jiang sa kagubatan, mayroon na palang nagaganap na walawakang search party upang hanapin siya. Gayunpaman, wala sa mga naghahanap ang nakakita o nakarinig kay Jiang sa kahit anong sandali. At si Jiang man ay wala ring nakita o narinig na kahit sino sa mga naghahanap sa kanya. Ang mga taong nakakita at nagligtas sa kanya sa huli ay mga ordinaryong hiker lamang na nagkataong napadaan. Ngunit ang nakapagtataka sa kabila ng katotohanang hindi naman talaga dapat nakalayo ng husto si Jiang mula sa kanyang sasakyan dahil hindi naman ganun kalawak ang distansyang natakbo niya sa trail nang magsimula ang lahat ng ito ay tila nawala siya sa mapa. Sa kabila nito, kailanman ay hindi narinig o nakita ng mga rescuer si Jiang at malinaw na wala ring nakita o narinig si Jiang sa kanila. Sa madaling salita, nandoon silang lahat sa isang lugar at naghahanap sa isa't isa ngunit walang nagkakakitaan. Matapos siyang matagpuan ng tatlong totoong tao sa Macleod Trail, dinala si Jiang sa ospital kung saan siya ay sinuri. Lumabas sa pagsusuri na wala namang mali sa kanyang pisikal na pangangatawan, maliban na lamang sa katotohanang hindi siya nakakain o nakainom ng maayos sa loob ng ilang araw. Sa katunayan, ang opisyal na paliwanag sa nangyari kay Jiang ay dumanas lamang siya ng matinding dehydration. Gayunpaman, hindi naniwala si Jiang sa paliwanag na iyon. Nang makalabas ng ospital at makauwi, agad na nagsaliksik si Jiang tungkol sa kasaysayan ng Macleod Trail. Mabilis niyang natuklasan na hindi siya ang unang taong nakaranas ng kakaiba, kakatawa at tila paranormal na pangyayari sa trail na iyon. Lumalabas na Macleod Trail ay tumatawid sa isang geographic line na tinatawag na Saikong Barrier. Ito ay isang bahagi ng Saikong Peninsula na itinuturing na marami bilang isang portal patungo sa ibang dimension. Marami na rin mga tao ang nagkaroon ng mga otherworldly na karanasan sa trail na ito na may pagkakahawig sa mga nakita at naranasan ni Jiang. Kaya naman binansagan ang lugar na ito bilang Bermuda Triangle ng South China. Ang mas nakapagdudulot ng misteryo sa lugar ay ang katotohanang marami pang ibang bihasang hiker ang nawala sa trail na ito. Nagkaroon din ng malalaking search party para sa kanila, ngunit kailanman ay hindi na sila muling natagpuan. Sa huli, ibinahagi ni Jiang ang buong kwento ng kanyang karanasan sa trail sa pamamagitan ng isang sanaysay at ipinost niya sa social media. Siya at ang marami pang iba ay naniniwala na noong una siyang matumba at mawala ng malay sa trail, aksidente siyang nahulog sa Saikong Barrier at nakapasok sa ibang dimension na sa loob ng mga araw na siya ay pag-alagala at walang kinalaman sa nangyayari sa kanya. Wala na talaga siya sa dimensyong ito. Naniniwala si Jiang na galing siya sa ibang dimensyon at nakatakas lamang siya dahil
dahil narinig niya ang boses ng mga bato at tubig. Sa kanyang palagay, nangyari lang ito nung tinanggap na niya ang sitwasyon niya at hindi na siya lumaban sa kanyang tadhana. Naroon siya sa isang napaka-estrangherong mundo na hindi niya maunawaan at wala na siyang anumang inaasahan na makakatakas pa siya rito. At dahil sa ganong uri ng pagsuko o resignation ng kanyang nararamdaman, nagkaroon siya ng koneksyon sa dimensyong iyon at naniniwala siya na ito ang nagpahintulot sa kanya na sa wakas ay makabalik sa kanyang tahanan. Sa kabila ng mga taong nagdududa sa kanya, nanindigan si Jiang sa kanyang bersyon ng mga kaganapan. Bagamat ang pananatili niya sa trail ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanyang pisikal na katawan, hanggang sa araw na ito, nananatili itong isang bangungot na gumagambala pa rin sa kanya.